Hi, what's up, what's up? Magandang gabi. Panoorin natin tong ginawang malawakang protesta ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang Enero 13. Diyan po sa Carino Plaza. Ito yung sinasabi ni Saba na minorya pa rin sila. Kahit gaano karami yun. 2.7 million po yung nakiisa sa pagtitipon. Ito ba, simulan na natin. Isang politiko, nang makita po ang milyong-milyon na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minorya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo na ang nasa mayorya. Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan, na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy din po nating iginagalang at pinaninindiganan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila, na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino, ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang, hindi mangmang, hindi mangmang. At lalong hindi tayo bobo.
bobo! Naintindihan po natin, naunawaan po natin, na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? May ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Sapagkat tahasa nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko nang makita po ang milyong ito, milyong-milyon na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minorya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo na ang nasa mayorya. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problemang nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita nating ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Alam po ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailayan. Nasa estadistika po yan. Isang araw lang, kahapon, di ho ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yan pong estadistika na yan. First, una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi, mga Pilipino, na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos
ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan. At nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan, yung ganyang mga proceedings, sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problemang ating nararanasan. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. Ayun po. Binalikan po natin itong tagpong ito, yung National Rally for Peace po ng Iglesia ni Cristo, kasi gumawa din po ng rally itong sila Antonio Trillanes at saka sila Magno dyan sa Quirino Grande, sa Bonifacio Shrine, hindi ako nagkakamali. Alam niyo po, last na kayo sa political race ng Pilipinas. Nag-aado pa sila yung sinusubukan talaga nila pumasok po ulit sa political race ng Pilipinas. Anyway, hanggang dito na lang po ito. Itong binalikan lang po natin yung tinignan ko po ulit kasi kung gaano karami po yung ibinangga ng mga dilawan dito sa ginawang protesta ng Iglesia ni Cristo kontra sa impeachment laban kay VP Sara. Okay, hanggang dito na po. Baka nyo po yung mga susunod na reaction video natin. Alam.